Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mila. Walang eksaktong taon, probinsya ng Laguna. Mila anak, sigurado ka bang gusto mo magtrabaho sa syudad? Hindi ka naman namin pinipilit ng nanay mo. Mabubuhay naman tayo dito kahit hindi ka umalis eh. Wika ng ama na si Mang Dindo. Alam ko naman po yun, Tay, pero gusto ko pong makaipon eh. Hindi natin alam ang magiging takbo ng kapalaran. At isa pa, tumatanda na kayo ni nanay. Tugon ni Mila. Delikado ang syudad, anak. Hindi mo alam kung sino makakasalamuha mo. Mahirap magtiwala at kung sakali mang tumuloy ka, huwag ka sasama basta-basta sa mga tao ha. Alam ko po yun, Tay. At isa pa, kasama ko naman si Larry. Sabay kaming luluwas. Nako, isa pa yung Larry na yan. Para tuloy nag-aalangan akong payagan ka. Tatay, malaki na po ako. At isa pa, sinong tutulong sa atin kung di ako kikilos? Hayaan mo siyang umalis, Dindo. Basta ipangako mong dadalin si Bantay. Wika ni Tatang Laurel. Tatay naman, ano magagawa ng medalyong aso na yan? Naging gabay ng pamilya natin si Bantay sa loob ng mahabang panahon. Nanatili tayong ligtas dahil sa kanya. Siguro naman, oras na para si Mila ang gabayan niya. Kung sabagay, wala namang mawawala kung dadalin mo ang medalyon na yan. Sige na, pinapayagan na kita. Kailan ba ang alis nyo? Sa Makalawa po, Tay. O siya, ayusin mo na mga gamit mo. Gusto kong papuntahin mo dito si Larry ha. Gusto ko siyang makausap. Sige po, Tay, sasabihan ko si Larry. Bukas na lang po siguro, magagabi na eh. Pag-uusap ng mag-ama. Naninirahan sa liblib na baryo itong si Mila. Pagsasaka ang pangunahing pangkabuhayan ng mga magulang. Kahit papano, masasabing hindi salat ang pamumuhay ng mag-anak. Ngunit gaya ng ibang kabataan, nangangarap din si Mila na magkaroon ng magandang buhay. Kaya nagpa siya itong lumuwas ng syudad. Sa kabila ng pagtutol ng ama, hindi pa rin ito napigilan ang dalaga. Apo, mukhang hindi ka na talaga mapipigilan. Nang mga sandaling iyon, nakaupo sa labas ng bahay ang dalaga habang nagpapahinga. Kinabukasan ay aalis na ito, kaya kinuha ni Tatang Laurel ang pagkakataon upang kausapin ng masinsinan. Lolo, kailangan ko po kasing gawin eh. May pangarap ako para sa atin. Gusto ko po sana, bago man lang kayo mawala sa mundo, makatikim kayo ng kaunting karangyaan. Hindi ganon kadali ang pagyaman sa syudad. Hindi gaya ng inaasahan mo, Iha. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, papasok ka sa bagong mundo. Makikisalamuha ka sa mga taong hindi mo kilala. Makikibagay sa mga individual na hindi mo alam ang pag-uugali. Isang bagay lang ang ihahabilin ko sa'yo. Lagi mo sanang tatandaan, mas masukal ang gubat sa syudad kung ikukumpara sa lugar natin. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Nagawa kong lumaki ng ganito dito sa atin. Siguro naman, kakayanin kong makiangkop sa syudad. Malaki naman ang tiwala ko sa'yo. Matapang kang babae. Mas lalaki ka pang kumilos kaysa sa mga pinsan mong binata. Kaya heto, wag na wag mong ilalayo sa katawan mo ang medalyong Bantay. Habang malayo ka sa amin, siya ang gagabay sa'yo at maglalayo sa kapamakan. Inabot ni Mang Laurel kay Mila ang medalyon gawa sa itim na kahoy. Hugis ulo ng aso ang pigurang nakaukit dito. May 2 pulang bato na kapag nasa dilim ay nagliliwanag. Bakit niyo po binibigay sa akin tong medalyon?
Hindi ba ang sabi ni tatay pampaswerte niyo daw po to? Tama ka, Iha. At ngayon ipinapasa ko sa iyo ang gamit na ito. Hindi ko nakakailanganin ng swerte. Matanda na ako eh. At isa pa, mas magagamit mo ito. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa iyo. Magtiwala ka. Ingatan mo ang gamit na ito. Opo lolo, wag po kayo mag-alala. Sa oras na bumalik ako dito sa atin, ibabalik ko po to sa inyo ng buong buo. Hindi mo na maaaring ibalik sa akin ang medalyon. Ipapasa mo ito sa magiging anak mo o magiging apo. Isa sa bawat henerasyon ang pwedeng magmay-ari ng medalyon na yan. Po? Bakit naman po lolo? Dahil isang Panginoon lang ang kikilalanin ng medalyong bantay. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang dumating ang pinsan ni Mila na si Larry. Mila, handa ka na ba? Halika na. Mamaya lang nasa bayan na yung bus na sasakyan natin paluwas ng Maynila. Oo Larry, inaantay lang kita. Paano po lolo? Alis na kami ha. Mag-iingat kayo ni tatay dito, pakisabi na lang po sa kanya tumuloy na kami. Ako nang bahala sa tatay mo. Ayaw kasi makita ni Dindo na alis ang unika iha niya. Kaya ayon, mas piniling isubsob ang sarili sa gawaing bukid. Si tatay talaga. O siya, kayo na po ang bahalang magsabi sa kanya ha. Alis na po kami. Pag-uusap ng maglolo. Bago umalis ay niyakap ni Mila si Tatang Laurel. Hindi naman napansin ng dalaga. May sinuksok na kung ano ang matanda sa bulsa sa likod ng pantalon. Matapos ay tumuloy na ang dalawa, papunta sa paradahan ng bus sa bayan. Siguradong matutuwa ka sa syudad, Mila. Maraming trabahong papasukan dun. Pwede kang mga tulong o hindi kaya magtrabaho sa mga tindahan. Kung ayaw mo naman, pwede kitang ipasok sa kakilala ko. Gabi nga lang yung trabaho. Pero malaki ang kita ah. Libre ang tirahan, pati pagkain mo. Wika na Larry. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Anong klaseng trabaho yan? Mag-aabang ka lang ng mga papasok na bisita, tapos kakausapin mo lang sila. Yun lang yun. Bakit parang ang dali naman ata? O sige, tignan natin yung sinasabi mo ha. Siguraduhin mo lang na hindi illegal yan. Para ka namang walang tiwala sa akin eh. Ako nang bahala sa'yo. Kakilala ko nga ang papasukan mo. Yun ay kung gusto mo ha, pero kung ayaw mo naman, hindi kita pipilitin. Pag-uusap ng magpinsan habang nasa biyahe papuntang Maynila. Hindi na malaya ng dalawa ang oras. Maya-maya lang ay huminto na ang bus sa terminal. Mula doon, sumakay ng jeep ang dalawa papunta sa lugar na tinutuluyan ni Larry. Nanibago ng husto si Mila. Ang daming tao. Kakaiba ang estilo ng pananamit at pananalita ng mga ito. Mila, nandito na tayo. Ayos ka lang ba? Oo naman, medyo naninibago lang ako sa lugar. Saka napagod sa biyahe. Ako nga rin eh. O siya, umakyat muna tayo sa kwarto ko. Magpahinga ka. Bibili ako ng makakain natin. Hindi ka ba nagluluto ng pagkain mo dito? Hindi na Mila. Masyadong matrabaho kung magluluto pa ako eh. Kaya bumibili na lang ako ng lutong ulam sa kakanin sa baba. Wika ni Larry. Mukhang mahihirapan ako masanay sa ganitong uri ng pamumuhay ah. Pero ayos lang naman. Wika ni Mila. Ganyan din ang sinabi ko noon. Pero ito, sanay na ako. Sige na, dumito ka na muna. Maligo ka kung gusto mo at magpahinga. Sige Larry ah, ako nang bahala. Pagbaba ng pinsan, naganda ang dalaga para maligo. Habang nagbibihi siya, nakapa nito sa bulsa ng pantalon ang binigay na medalyon. Nakarating na po kami dito sa Maynila, Lolo. Medyo naninibago ang katawan ko. At saka parang gusto ko nang umuwi dyan. Pero kailangan ko magtrabaho eh, para sa mga pangarap natin. Hawak nito sa tali ang medalyon. Habang kinakausap,
Naramdaman nito na tila may kung ano sa likod ng bulsa ng pantalon. Kinuha ito ng dalaga. Laking gulat nang maramdaman ang sakit. Nasugatan ng daliri mula sa papel na sinuksok ni Mang Laurel sa kanyang bulsa. Sino bang naglagay ng papel na to? At saka ano bang nakasulat dito? Pinagmasdang mabuti ni Mila ang papel. Nakita ang nakaguwit na simbolo at mga salitang nakasulat paikot. Patuloy sa pagdurugo ang sugat ng dalaga, kaya inilapag nito ang hawak na medalyon at papel sa mesa. Hindi na malaya ng dalaga na nasa gitna ng nakaukit na simbolo ang medalyon. Habang nililinis ang sugat, aksidenteng pumatak ang dugo nito sa papel. Biglang nagliyab. Sunod-sunod na umungol ang mga aso sa paligid. Maging ang mga kalapating nakadapo sa bubong ng kanilang tinutuluyan, nagliparan papalayo sa lugar. Dahil sa gulat, dali-daling kumuha ng tubig si Mila at binuhusan ng nasusunog na papel. Ngunit wala nang naisalba dahil sa naging abo na ito. Ano ba naman yan? Ganito ba talaga sa Maynila? Bigla-bigla na lang may nasusunog. Kung sa bagay sobrang init. Ay nako, makaligo na nga lang. Ilang minuto pa ay dumating na si Larry. Saktong palabas ng banyo si Mila. Laking gulat ng dalaga dahil may kasama itong lalaki. Naku, pasensya ka na Mila. Hindi ko alam na naliligo ka pala. Hoy Tonyo, lumabas ka nga muna. Magbibihis yung pinsan ko. Matapos magbihis ay tinawag na ni Larry papasok ang binata. Ipinakilala ito sa pinsan. Siya nga pala yung sinasabi ko sa yung kakilala ko, si Tonyo. Nadaanan ko dyan sa labas kaya pinapunta ko na lang para magkakilala kayo. Nakatitig lang si Mila kay Tonyo. Diskumpiyado ang dalaga sa itsura nito. Ah, ganun ba? Ako nga pala si Mila. Nabanggit sa akin ni Larry, may papasukan daw akong trabaho sa inyo. Gusto ko po sanang malaman kung anong klaseng trabaho. Nagkatinginan si Larry at Tonyo. Ngumiti ang binata at muling ibinaling ang atensyon kay Mila. Simpleng trabaho lang yung gagawin mo. Siguradong magugustuhan mo yun. Maraming parokyanong babalik sa atin kapag nakita ka nila. Wika ni Tonyo habang nakangiti ng nakakaloko. Hindi ito gaanong binigyan ng pansin ni Mila sa pag-aakalang normal lang ang ganong uri ng pananalita at reaksyon sa mga taga-syudad. Sige po, kailan ba ako pwedeng pumunta dun? Bukas ng gabi kung libre ka. Magpasama ka kay Larry Ako nang bahala pagdating mo dun. Matapos makipag-usap, inaya ni Tonyo si Larry sa labas. Ano Tonyo? Siguro naman sasapat na ang pinsan ko para makabayad ng utang sa'yo. Tignan natin. Kung makikisama ang pinsan mo, doon ko palang masasabi kung bayad ka na. Ang usapan natin, dadalan lang kita ng bagong babae. Andiyan na yung pinsan ko, sariwang-sariwa. Wala pang nakakagalaw dyan, kaya siguradong pagkakaguluhan niya ng mga parokyano mo. Ang sabi ko, dalan mo ako ng babae. Pero hindi ko sinabing mababayaran ng pagkakautang mo. Kaya huwag ka nang masyadong magmataas. Papuntahin mo yan doon sa lugar ko bukas. Saka natin malalaman kung magkano na lang ang kailangan mong bunuin. Matapos ang pag-uusap, umalis na si Tonyo. Pumasok naman si Larry na parang walang nangyari. Anong pinag-usapan niyo ni Tonyo? Ayos lang ba sa kanya na magtrabaho ako doon? Tanong ni Mila. Oo naman, ayos lang. Sige na, kumain na tayo at magpahinga. Maaga pa ako bukas. Pagkatapos ng trabaho ko, saka tayo pupunta sa lugar ni Tonyo. 7:00 ng gabi pa naman sila magbubukas Matapos kumain, nag-usap sandali ang magpinsan at saka nagpahinga. Kinabukasan, maagang umalis si Larry para pumasok sa trabaho bilang kahera sa isang malaking tindahan. Naiwang mag-isa si Mila sa tinutuluyan
Walang magawa ang dalaga kaya bumaba ito at naglakad-lakad. Walang tao sa labas dahil karamihan sa mga naninirahan sa lugar ay nagtatrabaho sa araw. Habang naglalakad ang dalaga, napansin nito ang maliit na itim na tuta, kumakain ng mga tirang pagkain sa basurahan. Uy, bakit naman yan yung kinakain mo? Kawawa naman to. Halika, may pagkain pa ako sa taas. Sumama ka nga sa akin. Kinuha nito ang tuta. Pagdating sa kwarto ay binigyan ng pagkain. Dito ka na lang sa akin. Hayaan mo, kakausapin ko si Larry na aampunin kita. Pagsapit ng hapon dumating ang pinsan at kinausap niya. Pumayag naman si Larry, kaya tuluyan ng inampo ng dalaga ang tuta. O siya, magbihis ka na. Pupunta tayo kay Tonyo. Wika na Larry. Sige, sandali lang ha. Iiwanan ko lang ng makakain si Ampon. Ampon? Ang daming ipapangalan. Yan pa talaga ang binigay mo sa alaga mo ha? Kasi nga, inampon ko naman talaga siya, di ba? Ayan, tapos na ako magpakain, halika na. Lumakad ang dalawa. Pagdating sa lugar ay nagulat si Mila. Napakaraming tao. Karamihan sa mga ito ay kalalakihan. Larry! Mila! Mabuti naman nandito na kayo. Tara, pasok kayo sa loob. Para mapakilala na kita sa amo ko. Sige na Mila, sumama ka na sa loob. Aantayin kita sa bahay ha. Alam mo naman kung paano umuwi, di ba? Wika na Larry. Sige. Ako nang bahalang umuwi. Tara na, kanina pa nag-aantay si boss. Hinawakan nito sa braso si Mila. Hinila papasok sa isang silid. Napakaingay sa lugar na yun. Punong-puno ng mga taong lango sa alak. Nagahalo ang amoy ng sigarilyo at sanyo ng mga kalalakihang amoy pawis. Idagdag mo pa ang sigawan at tawanan ng mga kababaiyang nakikiupo sa mga lalaking nag-iinuman. Saka palang napagtanto ng dalaga na nasa loob siya ng bahay aliwan. Sandali lang, anong ginagawa natin dito? Ayoko sa lugar na to, uuwi na ako. Wika ni Mila. Ngunit hindi ito pinapansin ni Tonyo. Nagpatuloy sila sa pag-akyat hanggang sa makarating sa isang silid. Walang ibang tao doon kung hindi isang lalaki na nasa edad 50. Mabuti naman nandito ka na, Tonyo. Ito ba yung sinasabi mong bagong babae? Oo naman, boss. Sariwang-sariwa. Kakaluwas lang. Nakikinig lang si Mila sa usapan ng dalawa. Sinubukan nitong umalis. Kaso nga lang napigilan ni Tonyo. Walang iya ka. Pakawalan mo ako dito. Pasensya na pero hindi ko pwedeng gawin yon. Binayaran ko na ang pinsan mo at wala ka na magagawa. Ngayon kung gusto mong makalaya, ibalik mo ang perang binayad ng amo ko sa pinsan mo. Hindi makapaniwala ang dalaga sa ginawa ng pinsan. Paano ba yan, boss? Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Sige na, iwan mo na siya. Ako nang bahala sa bago nating alaga. Nilapitan ng lalaki si Mila at hinawakan sa braso. Hindi makapalag ang dalaga dahil biglang nanghina ang katawan. Tila tinakasan ito ng lakas. Tinanggap na lang sa sarili ang magiging kapalaran. Matapos ang gabing iyon, umuwi si Mila. Nakita nito na wala si Larry sa tinitirhan. Napasigaw na lang ito dahil sa sobrang galit. Hindi matanggap na tinraidor ng sariling kadugo. Habang nakasalampak sa sahig, nakita nito ang tali ng medalyon na binigay ni Tatang Laurel. Lalong nanlumo ang dalaga nang makitang wala ang medalyong aso. Pati ba naman yun mawawala? Kinuha pa. Humanda kayong lahat. Magbabayad kayo sa pangbababoy nyo sa akin. Wika ng dalaga.
sa pag-aakalang kinuha ng pinsan ang kanyang medalyon. Bagyang nawala ang kalungkutan at galit nang makita ang tutang inampon. Lumapit ito sa kanya at dinilaan ang kamay ng dalaga. Ikaw na lang at ako magkasama, kaya sana wag mo akong iiwan ha. Wala nang nagawa si Mila. Sinikap nitong makaipon upang mabayaran ang pagkakautang. Sa paglipas ng mga buwan, lumaki ang alagang aso. Nasanay na din si Mila sa bagong kapalaran. Natutong makiangkop ang dalaga sa magulong buhay. Pinili nitong tiisin ang hirap sa kanyang pinasukang trabaho para lamang makaipon, mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit isang masamang pangyayari ang naganap. Nang minsang umalis ang dalaga, hindi nito namalayang natunugan ni Tonyo ang kanyang plano. Nalaman na may naipon itong pera sa tinitirahan. Nang umuwi si Mila, nagkalat ang mga gamit nito. Nakitang nakaupo si Tonyo sa mesa. Alam mo, malakas ang pangamoy ko, Mila. Alam ko kung anong plano mo. Gusto mo kaming takasan, di ba? Anong sinasabi mo? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi nga ako makalis sa lugar na to eh. Wala akong pera. Wala din akong alam na ibang trabaho. Wala kang pera. Anong tawag mo dito? Kaninong pera to? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hawak-hawak ni Tonyo ang perang pinaghirapan sa loob ng ilang buwan. Bitawan mo yan. Pinaghirapan ko yung perang yan eh. Anong balak mong gawin sa perang to? Tatakasan mo kami. Pasensya na, Mila. Pero hindi ko hahayaang mawala ng kahit isang bakang gatasan. At isa pa, hindi pa bayad ang perang kinuha ng pinsan mo sa akin. Hindi na nagsalita ang dalaga. Sagad na ang galit nito dahil sa mga nangyari sa buhay. Tumayo si Tonyo. Nilapitan si Mila. Lahat na kinuha niyo sa akin ah. Kahit yung kalayaan ko ah. Bakit hindi niyo ako hayaang mabuhay ng payapa? Bigla siyang sinakal ni Tonyo. Hindi ka pwedeng umalis dahil mawawalan ako ng pagkakakitaan. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang binayad ko sa pinsan mo? Kulang pa ang walang kwenta mong kaluluwa para ipangbayad. Kaya kung tatakas ka lang din, mas mabuti pang patayin na lang kita. Naglabas ng patalim si Tonyo at tinutok sa leeg ni Mila. Siguro nga mas mabuti kung mamamatay na lang ako. Sige Tonyo, ituloy mo. Talagang tutuluyan na kita. Pero hindi kita papatayin ng hindi natitikman. Sa lagay si boss lang ang nakikinabang sa katawan mo eh. Inihagis si Tonyo si Mila sa kama. Dali-daling nagtanggal ng kasuotan. Akmang lalakad na ito papunta sa dalaga nang biglang marinig ang angil ng isang malaking aso. Nanlaki mga mata ni Tonyo. Hindi niya ito napansin kanina. Isang malaking aso ang nakatayo sa pintuan. Marahan itong naglalakad at sa bawat pagakbang ng aso, unti-unting nagbabago ang laki ng pangangatawan. Biglang sinakal ni Ampon sa leeg si Tonyo. Walang pagdadalawang isip na nilapa. Napatakip ng bunganga si Mila nang makita na kinain ni Ampon ang lamang loob ng binata. Nung una ay natakot si Mila, ngunit sa bandang huli, napagtanto na pinoprotektahan siya ng alaga. Salamat Ampon ha. Pero bakit mo naman kinain yung lamang loob ng taong yan? Alam nito na wala siyang makukuhang kasagutan. Ngunit sa isip ng dalaga ginawa ito ng alaga upang protektahan siya. Kahit punong-puno ng dugo ang katawan, walang pagdadalawang isip na niyakap ni Mila ang aso. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit mo kinain ang lamang loob ng taong yan. Pero nagpapasalamat ako. Kung wala ka malamang, may nangyari ng masama sa akin eh. Simula ng araw na yon, palagi na itong kasama ni Mila. Maging sa pagpunta sa pinagtatrabahuhan,
Hindi humihiwalay sa kanya ang aso. Ito rin ang naging simula ng unti-unting pagkakakilala ng totoong katauhan ng alaga. Isang gabi habang natutulog, napaginipan ng dalaga ang sinasabi sa kanya ni Tatang Laurel. Hindi mo pwedeng ibalik sa akin ang medalyong gabay. Kailangan mo itong ipasa sa magiging anak mo o apo. Isang Panginoon lang ang kikilalanin. Ingatan mo hanggang sa mahanap kung sino ang pagpapasahan. Matapos marinig sa isipan ang sinabi ng matanda, napabalikwas si Mila. Tinignan nito ang alaga na noon ay mahimbing na natutulog sa kanyang paanan. Nanlaki mga mata ni Mila nang mapagtanto na kamukha ni Ampon ang imahe na nakaukit sa medalyon. Napangiti ang dalaga. Napag-isip-isip nito na totoo ang sinabi ni Mang Laurel. Isang nilalang ang nagtatago sa likod ng ibinigay na medalyon. Ito ay walang iba kung hindi ang alagang aso. Naisip din ni Mila, nang mga panahong nawala ang medalyon, siya naman ang paglitaw ni Ampon. Alam ko na kung sino ka. Hindi na ako matatakot at magtataka. Lalo na sa tuwing may mangyayaring kakaiba. Sige Ampon, samahan mo kong alisin sa mundong ito ang mga taong mapang-api, pati na rin yung mga mapagsamantala. Biglang nag-iba ang pananaw ni Mila, maging ang pag-uugali nito. Hindi na siya yung dating takot na dalaga. Sinubukan niya na maghanap ng maayos na trabaho. Ngunit nabigo. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kulang din ang karanasan pagdating sa trabaho. Napilitan si Milang na magtiis sa kasalukuyang trabaho. Hinanap din ito ang pinsang si Lery. Napag-alaman na pinatay na ito ng mga tauhan ni Brando dahil sa laki ng pagkakautang. Sa pagtagal ng panahon, nagawang likumin ni Mila ang sapat na halaga na ipangbabayad kay Brando. Pinuntahan niya ito upang magbayad. Ito na ang perang kapalit ng kalayaan ko. Tumupad ako sa pangako, Brando. Ngayon tuparin mo rin ang sayo. Tumawa ng malakas si Brando. Maging ang mga tauhan nito. Teka, ako ba yung nangako sa'yo? Hindi naman, di ba? Si Tonyo. Napalalasan yung taong yun. Ilang buwan nang hindi nagpaparamdam. Wala na si Tonyo. Huwag mo nang asahang babalik pa siya. Kung hindi ka tutupad sa napagkasunduan natin, baka ikaw ang sumunod. Tinatakot mo ba ako? Sino ka sa palagay mo? Walang kwentang bayaran. Lumabas ka sa kwarto habang nakakapagtimpi pa ako. Sige lang, Brando. Magpakaligaya ka. Malay mo, ito na ang huling araw para sa'yo. Tumawa ng malakas si Mila, sinabayan ng alulong ni Ampon. Kinilabutan si Brando, kaya naman inutusan nito ang mga tauhang palabasin ng dalaga. Walang iyang to. Palayasin niyo yung babaeng yan, ha. Kung inaakala mong matatakot mo ko, pues nagkakamali ka. Subukan mo ring tumakas. Alam ko ang bahay mo sa probinsya. Kayang-kaya ko ipapatay ang mga magulang mo. Mamili ka. Buhay mo o buhay nila? Subukan mong galawin ang pamilya ko. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Tila nabalot ng nakakabinging katahimikan ng lugar nang sabihin nito ng dalaga. Maging ang mga taong naroon, ramdam ang galit sa boses ng dalaga. Nang makalabas si Mila, ipinag-utos ni Brando na manmanan ito. Itumba kung sakaling gagawa ng hindi ka nais-nais sa pag-aakalang hindi ito matutunugan ni Mila. Pauwi na galing sa trabaho ang dalaga, 2:00 ng madaling araw. Napansin nito na may 2 kataong nakasunod sa kanya. Wala pang tao sa eskinita ng mga oras na yun.
Tanging siya lang at ang alagang asong naglalakad. Manaka-naka din ang ingay ng mga sasakyan, kaya rinig nito ang yapak ng mga paa na papalapit sa kanya. Mabilis na tumakbo si Mila upang makapagtago. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan siya ng mga kalalakihan. Sa palagay mo sa kabubot ha? Ang mamahal na babae ni Brando. Pero mukhang nakatsamba kami ng kaibigan ko. Makakakain kami ng libre. Hawak-hawak ng isa sa mga kalalakihan ang dalawang kamay ni Mila, habang yung isa pilit nagtatanggal ng butones ng pantalon. Nagmamakaawa ang dalaga, ngunit tila walang naririnig ang mga kalalakihan, hanggang sa bigla na lang nagpakita si Ampon. Sinubukang itaboy ng isa sa mga lalaki ang aso, ngunit sa halip na umalis, dinamba nito ang lalaking nagtaboy sa kanya. Unti-unting lumaki ang katawan ni Ampon. Nilapa ang lalaki. Napasigaw ito, kaya kinagat ng aso sa liig upang manahimik. Nakita mo ba yung nangyari sa kasama mo? Mukhang yung alaga ko makakakain ng libre ngayon Wika ng dalaga habang pinanlalabanan ang pagkakahawak ng lalaki. Itinulak nito si Mila. Nakita itong nakatulala sa kanya. Nasa likod ng dalaga si Ampon, na noon ay patuloy na kinakain ang lamang loob ng isa pang lalaki. Demonyo ka! May alaga kang aswang! Dali-dali itong tumayo at sinubukang tumakbo. Ngunit naabutan ni Ampon at nilapa hanggang sa tuluyang mamatay. Matapos ay mabilis na umalis ang dalawa sa lugar. Medyo malapit na ang tinutuluyan ni Mila, kaya walang sino man ang nakakita sa nangyari. Kinabukasan napabalita na lang ang nangyaring patayan. Kumalat na rin sa buong syudad na may gumagalang aswang. Natakot ang ilan, ngunit para sa karamihan, pangkaraniwang tsismis lang ito. Hanggang sa nasundan pa. Sa pagkakataong iyon, isa sa mga tauhan ni Brando ang pinatay ni Mila at Ampon. Inisa-isa ng dalaga ang mga tauhan nito na nambubugaw ng babae. Sinasamantala ang pangangailangan sa pera. Dahil sa nangyari, marami sa mga bugaw ni Brando ang nanahimik at piniling tumigil sa gawain. Unti-unting naramdaman ng sukab na negosyante ang pagbagsak ng kanyang pinagkakakitaan. Lahat ng ito, sinisisi kay Mila. Hanapin niyo ang babaeng yan. Siguraduhin niyong madadala sa akin ang buhay. Dahil ako mismo ang pipilipit sa leeg niya. Malaking pinsala na ang naidulot ng walang hiyang babaeng yan sa akin. Wika ni Brando sa mga tauhan. Alam ni Mila na mangyayari ito. Kaya naman pinili niyang magtago. Ngunit lagi lang din siyang natutunton na mga kalaban. Kaya napag-isip-isip ni Mila na harapin ang mga ito para matapos na ang gulo. Sunod-sunod na patayan ang umalingaw-ngaw sa balita. Karamihan sa mga biktima, mga pinaghanap ng kapulisan, mga taong may kinalaman sa ilegal na gawain. Hindi pa rin makapaniwala si Brando na unti-unting nauubos ang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ito ay dahil lang sa isang babae na galing sa probinsya. Ngunit hindi lang paghihigante ang naging adhikain ni Mila. Sinusubaybayan nito ang lansangan ng Maynila upang makilala ang mga pusakal. Mga taong walang ginawa, kung hindi manamantala ng kapwa. Siya mismo ang nagpapataw ng parusang kamatayan sa mga ito. Bagay na hindi maunawaan at malaman ng kapulisan kung bakit ito nangyayari. Wala namang nakakakilala kay Mila. Hindi rin matukoy kung paanong nangyayari ang krimen dahil malinis ang pinangyarihan. Wala ni isang bakas ni Mila at Ampon ang makikita sa lugar. Hayaan mo lang silang magkandara pa sa kakaisip. Hindi nila malalaman na tayong may gawa nito, Ampon.
nararapat lang para sa kanilang ganitong problema. Kinakausap nito si Ampon habang pinagmamasdan ang kapulisan. Nag-iimbestiga sa bangkay ng isang lalaking nakalutang sa estero. Nagulat ang dalaga. Biglang may nagsalita sa tabi niya. Sunod-sunod na ang pagkamatay at pare-pareho ang nangyayari sa kanila. Wakwak ang lalamunan. Wala nang lamang loob. Ang nakakapagtaka, bakit hindi nila matukoy kung sino ang pumapatay? Napalingon si Mila. Nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat. Oo nga, Manong. Parang nakakatakot na nga lumabas paggabi. Oo, para sa mga gaya mong babae, hindi na dapat kayo nagpapagala-gala sa daan ng 10 oras ng gabi. Ang ganda ng aso mo Maaari ko bang malaman ang pangalan niya? Ampon po ang pangalan ng alaga ko. Kayo po, anong ginagawa niyo dito? Wala naman. Napadaan lang. Palagi kasi ako nagkakape sa lugar na to. Natsyempohan kong may mga pulis. Nakisyoso. O siya, hindi na ako magtatagal. Kailangan kong maubos ang mga basahan ko. Nagtataka si Mila. May kung anong nararamdaman sa matanda. Hindi rin inaalis ni Ampon ang tingin dito. Ampon, alam ko merong kakaiba sa matandang yun eh. Nararamdaman mo din ba? Ibinaling ng aso ang tingin sa dalaga na parang nauunawaan ang sinabi nito. Mag-iingat tayo sa taong yan. Mukhang may kung ano sa kanya eh. Hindi ko maintindihan. Umalis na ang dalawa sa lugar. Nakita nitong nanatili ang matanda sa paradahan ng jeep na malapit sa kanilang kinauupuan. Patuloy na nakatitig sa kanila. Pagsapit ng gabi, habang nag-iikot sa lansangan, muli nitong nakita ang matanda. Sa pagkakataong iyon ay nagbebenta naman ito ng balot. Balot! Pinoy! Uy! Tining! Hindi ba ikaw din yung dalagang nakausap ko kanina sa kapihan? Malapit doon sa paradahan ng jeep. Ano ginagawa mo dito? Hindi makasagot ng direkta ang dalaga dahil maging siya. Hindi alam ang dahilan kung bakit naroon sila ni Ampon ng mga oras na yun. Napadaan lang po. Pauwi na rin po kami ng alaga ko. Ganun ba? Hindi ko alam na dito ka lang pala nakatira. Sadyang ang napakaliit ng mundo, ano? O siya, maglalako pa ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Maraming lasing dyan sa kabilang kanto. Baka pagdiskitan ka. Ngumiti lang si Mila at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nga nagkamali ang sinabi ng matanda. Dahil pagdating nito sa kanto, nakita niya ang grupo ng mga kalalakihang nag-iinuman. Nilingon ni Mila ang matanda. Nakitang nagbebenta ito ng balot sa isang babae. Naglakad ng marahan ng dalaga at pilit na umiwas sa mga nag-iinuman. Ngunit tumayo ang isa sa mga ito at hinarangan siya. Sandali lang, miss. Hindi ba ikaw yung babae ni Boss Brando? Walang iya ka. Dito ka lang pala naglalagi. Alam mo ba kung gaano kalaking pabuya ang ibibigay ng taong yon? Madala ka lang ng buhay. Pasensya na po, pero hindi ko kilala yung taong sinasabi mo. Pwede bang paraanin mo na lang ako? Huwag ka na magsinungaling, kilala kita. Ang totoo niyan, gustong gusto din kita tikman noon eh. Pero dahil mabait akong tao, ganito na lang. Sumiping ka sa akin isang gabi. Sasabihin ko kay boss, hindi kita nakita sa teritoryo ko. Payag ka ba? Tinignan ni Mila sa mata ang lalaki. Nginitian ng nakakaloko. Sige ba? Basta papakainin mo ang alaga ko. Sige, yun lang pala eh. Matapos ang pag-uusap, naglakad ang mga ito papunta sa madilim na bahagi ng eskinita.
Sandali lang, bakit hindi tayo uwi sa bahay niyo? May mga taong dumadaan dito. Baka makita tayo. Wala nang dumadaan sa parting to. Isa pa nandun yung asawa ko eh. Gusto mo bang katayin niya ako? Bilisan mo na, nang matapos na tayo. Ngumiti ang dalaga. Hinayaan ng lalaki na gawin ang gusto niya. Ngunit bago matuloy, inawat ito ng dalaga. Teka, sandali lang. Akala ko ba papakainin mo yung alaga ko? Mamaya na, pagkatapos natin. Bibigyan na lang kita ng pera pambili ng pagkain niya. Dali na. Naku, hindi ko makain ng lutong ulam ang alaga ko. Pasensya ka na ha. Sariwang karne yung kakainin niya eh. Nagulat ang lalaki sa sinabi ng dalaga. Kaya naman napahinto ito sa ginagawa at tinignan ng aso, na noon ay nakatayo sa likod nila at nanlilisik ang mga mata. Nakakatakot naman niya alaga mo. Baka pwedeng paalisin mo muna. Gutom na kasi siya eh. Kanina pa gustong kumain. Biglang yumuko ang dalaga. Laking gulat ng lalaki dahil bigla siyang sinakal ni Ampon sa muka. Sisigaw pa sana ito ngunit huli na dahil kinagat ng aso ang kanyang leeg. Dahilan para masakal ito at tuluyang malagutan ng hininga. Nilapan ng tuluyan ni Ampon ng lalaki at sa kalagitnaan ng pagkain ng aso, biglang narinig ni Mila ang pamilyar na boses. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw nga ang salarin sa lahat ng patayang nangyayari dito. Napalingon si Mila. Akmang tatakbo nang bigla siyang harangan ng isa pang malaking aso. Huwag ka nang magtangkapang manlaban. Hindi ka papatakasin ng alaga ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Depende sa magiging sagot mo. May ilang katanungan lang ako. At kapag nagustuhan ng alaga ko mga sagot mo, hahayaan kitang mabuhay. Ginagawa ko lang to para magigante sa mga taong nanggipit sa akin. Hindi pa ako nagsisimulang magtanong. Gusto kong malaman, saan mo nakuha ang alaga mong aso? Hindi ako sigurado pero sa palagay ko, galing yan sa medalyon na ibinigay ni Lolo Laurel. Medalyon? May kasama bang maliit na papel na may nakasulat na simbolo at mga salitang nakapaikot? Paano mo nalaman? Biglang naalala ni Mila ang nangyari bago magpakita si Ampon. Dahil hindi tayo nagkakaiba. Kaya mo, isa kong piniling tagapangalaga. Ang sabi mo, Iha, Laurel ang pangalan ng taong nagbigay sa'yo. Tama po kayo. Ang sabi sa akin ni Lolo, pampaswerte ang medalyon kaya dinala ko. Sadyang napakaliit ng mundo ano. Kaibigan ko si Laurel. Ang pangalan ko ay Ernesto. Kumalma ka dahil hindi ako kaway. Gusto ko lang masigurong hindi ako nagkakamali ng akala. Halika, sumunod ka sa aking bahay. Doon tayo mag-usap. Nung una ay nagdadalawang isip si Mila na sumama sa matanda. Ngunit nang makita nitong nagkasundo ang dalawang aso, napanatag ang kalooban nito. Ilang sandali pa narating ng dalawa ang tahanan ni Mang Ernesto. Isa itong maliit na bubong na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Nasa gitna ng malawak na bakanteng lote na pinagtatapunan ng basura. Pagpasok ng dalaga, nagulat ito dahil tumambad sa kanya si Larry. Maging ang pinsan ay nagulat at dali-daling tumayo. Larry, ang buong akala ko patay ka na. Anong nangyari sa'yo? Paano ka napunta dito? Tanong ni Mila. Bago ko sagutin ang tanong, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Patawarin mo ako, Mila. Pinagsisisihan ko yung ginawa ko sa'yo eh. Nabulagan ako sa pera at sa tindi ng pangangailangan. Malaki ang utang ko kay Brando kaya nagawa ko yun. Pero hindi ko akalain na hindi niya tutuparin yung pinag-usapan namin. Pagpapaliwanag ni Larry. Alam mo bang nasira yung buhay ko dahil sa ginawa mo? Kaya nga ako nagpagala-gala sa lansangan eh.
Pero dahil kadugo kita, pinatawad ko na ang lahat ng ginawa mo. Nagpapasalamat pa nga ako dahil buhay ka eh. Tugon ni Mila. Niyakap ng dalaga ang pinsan. Nagpasalamat sa Diyos dahil buhay pa si Larry. Mabuti at nagkakilala kayo ng Mang Ernesto at nadala ka niya dito. Wika na Larry. Nagpapasalamat nga din ako eh, dahil nakilala ko siya. Pero hindi ko akalain na magkaibigan pala sila ni Lolo Laurel. Hindi ko sinabi sa pinsan mo ang tungkol sa bagay na yan. Hindi ko rin naman alam na magpinsan pala kayo. Nakakagulat talaga ang lahat ng pangyayari. Sadyang napakaliit ng mundo. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga ito. Pinaliwanag ni Mang Ernesto kung bakit siya napadpad sa lugar. Gaya ng dalaga, nangarap din ito na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit iba ang nadat ng buhay sa syudad. Naging alila ito ng isang mayamang insyek. Hindi pinapasahod. Limitado ang pagkain kaya napiling tumakas. Naganap ng ibang diskarte para lamang mabuhay. Yan din ang inakala ko, Manong eh. Sinabi ko sa sarili ko na gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Kaya nga ako lumuwas ng syudad eh. Kaso ito yung nangyari sa akin ngayon. Marami ang pinalad sa syudad, pero mas marami ang minalas. Gayon pa man maswerte ka pa rin. Buhay ka pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Bumalik na lang tayo sa probinsya, Mila. Doon mas maganda ang buhay natin eh. Kahit simple lang, hindi natin kailangan makipaglaban sa magulo at maingay na kalsada ng syudad. Wika na Larry. Yan din ang plano ko eh. Pero may isang bagay pa akong kailangang gawin. Gusto ko munang linisin ang lansangan ng Maynila gamit ang katawan ng mga taong bumaboy sa akin. Ramdam ni Mang Ernesto at Larry ang galit ng dalaga, kaya sinubukan itong pakalmahin. Hindi mo pwedeng ilagay ang bata sa kamay mo, Mila. May mga taong magpapataw ng parusa sa kanila. Tama si Mang Ernesto. Dinudugisan mo lang ang pagkatao mo, Mila. Kailangan kong gawin to, hindi ako matatahimik hanggat hindi nawawala sa mundong ito yung mga taong nambaboy sa akin. Muling wika ni Mila. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, pero mali ang gusto mong mangyari. Simula pa lang na magpasya ako lumuwas ng Maynila, nagkamali na ako ng pasya. Hindi naman siguro masama kung lulubusin ko na bago ko humingi ng tawad sa Diyos. Napailing na lang si Mang Ernesto. Alam na wala siyang magagawa. Alam kong kahit anong gawin namin, hindi ka na mapipigilan sa gusto mong mangyari. Mag-iingat ka. Naway patnubayan ka ng Diyos, iha. Alam kong nasa panig ko ang Diyos dahil hindi niya ako ilalagay sa ganitong sitwasyon nang walang dahilan. Matapos ang pag-uusap na yon, muling nagpaalam si Mila upang simulan ang huling plano. Sandali lang, Mila. Alam mo ba kung saan nahanapin si Brando? Tanong ni Larry. Marami siyang bahay-aliwan sa kabaan ng ermita. Kung kailangan kong isa-isahin ng mga yon, gagawin ko. Nang mga sandaling iyon, ibang Mila ang nakita ni Larry. Nawala ang dating mahinhin at malambing na dalaga. Napalitan ito ng palaban at napakatapang na personalidad. Habang pinagmamasdang maglakad si Mila, hindi maiwasan ni Larry ang sisihin ng sarili dahil sa kinasadlakan ng buhay nito. Gayunpaman kahit papano, natutuwa pa rin ang dalaga dahil naging mas matapang si Mila. Gaya ng pinangako, inisa-isa ng dalaga ang bahay-aliwang pagmamay-ari ni Brando. Pinagpapapatay ang mga tauhan ng palihim. Halos walang ingay na lumabas tungkol sa kaganapan dahil walang naiiwang bakas. Halos maubos na ni Mila ang lahat ng bahay-aliwan ni Brando. Maging ang mga tapat nitong tauhan, hindi pa rin nagpapakita ni anino ng sukab na negosyante. Lumipas ang isang buwan. Bigo si Mila na hanapin si Brando
Kaya naman pinahiyuan ito ni Mang Ernesto na huminto. Mila, sa tingin ko, lumabas na ng bansa ang Brandong yon. Matagal mo na siyang hinahanap at siguro natunugan ng taong yon na ikaw ang pumapatay sa kanyang mga tauhan, pati na rin kasyosyo sa negosyo. Mas makakabuti siguro na umuwi na lang kayo ng probinsya nang magkaroon ng kapayapaan ng isipan mo. Sa palagay ko nga po, Manong, mukhang hindi ko na mahanap pa yung taong yun eh. Pero sa oras na mag-cruise ang landas namin, ipinapangako kong hindi ko siya bubuhayin. Tugon ng dalaga. Nagpa siyang umuwi ng probinsya ang magpinsan. Masaya silang sinalubong ng mga kamag-anak, lalo na si Tatang Laurel. Mabuti naman at nakauwi ka na, Iha. Alam mo bang araw-araw kang inaantay ng iyong ama? Wika ng matanda habang sinasapo ang pisngi ni Mila. Huwag na po kayo malungkot, Lolo. Nandito na po kami ni Larry. Pangako po, hindi na uli kami aalis. Niyakap nito ng maigpit ang matanda at inayang umuwi. Masayang nagdiwang ang pamilya sa muling pagbabalik ng dalaga. Naging mapayapa ang panahong iyon. Ilang buwan ang nakalipas. Nabalitaan ng dalaga na namatay si Larry. Sa pagkakataong iyon ay totoo na. Larry naman, ang lakas mo namang magbiro eh. Bakit ka naman nandyan sa loob ng kabaong? Kung kailan nandito na tayo sa probinsya, saka ka naman nang iwan? Wika ng dalaga. Habang hinihimas ang kristal na ataol ni Larry. Nakatayo si Ampon sa kanyang tabi. Umangil ang alaga. Bigla itong tumakbo kaya sinundan ni Mila ang aso. Hanggang sa makarating sa bakuran ng kanilang tahanan. Mabuti naman at natunto ng alaga ko ang amoy ni Ampon. Ang buong akala ko maliligaw na ako eh. Wika ng matanda. Nabalitaan nito ang nangyari kay Larry, kaya napilitan na pumunta sa probinsya. Sino bang nag-iingay dyan sa labas eh? Alam na... Ernesto, ikaw ba yan? Nagulat si Mang Laurel nang makita si Tatang Ernesto. Matagal na hindi nagkita ang magkaibigan, simula nang magkaiwalay sila. Ako nga, Laurel. Hindi ka pa rin nagbabago. Napaka-stricto mo pa rin. Ikaw rin. Maingay pa rin ang malaki mong bunganga. Nagtawanan ang dalawang matanda. Masayang nag-usap. Napag-alaman ni Mang Ernesto na may isang lalaking dumating. Binaril sa ulo si Larry habang nagtitipa ito ng palay. Nakilala po ba nilang may gawa? Walang nakakilala, Apo. Pero ang sabi ng mga tao, rebelde daw ang may gawa nun. Sa pagkakaalam ko, matagal nang walang rebelde sa lugar natin. Paano nangyari yun? Hindi rin natin masasabi, Iha. Maaaring nagtatago lang sila at nag-aantay ng tamang pagkakataon. Masyado kang nagpapaniwala. Kung rebelde nga ang may gawa nun, ano ang dahilan nila? Napaisip si Tatang Laurel. Wala namang kinuha ang mga bumaril kay Larry. Siya ang pakay nito. Nagkaroon ng ideya si Mila. Ngunit hindi ito masabi sa mga naroon. Dahil alam niyang malalaman ng mga kaanak ang totoong nangyari sa kanila sa syudad. Lingid sa kalaman nito. Naikwento na ni Mang Ernesto ang lahat kay Tatang Laurel. Matapos mag-usap, nagpaalam si Mila na lalabas ng bahay upang magpahangin. Sinundan nito ni Mang Ernesto. Ang totoong pakay ko ay si Brando. Hindi ko sinabi kanina dahil ayoko malaman nila na nandito ang taong hinahanap mo. Alam na ng Lolo Laurel mo ang totoo, kaya huwag ka nang magsinungaling sa kanya. Kung sakali mang tanungin ka na matandang yon. Kung ganon, nandito pala si Brando at siya din ang may gawa nito. Tama, Camila. Siya nga ang pumatay kay Larry. Kung ganon, humanda siya. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay.
Ginawa niyang personal ang alitan namin. Maging ang mga kamag-anak ko, balak niyang galawin. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Tatang Laurel. Sa tingin mo, Apo, magagawa mo bang bigyan ng katarungan ng kamatayan ng pinsan mo? Opo, Lolo. Sa tulong ni Ampon. May pangalan na pala ang gabay mo. Magaling, Mila, kung ganon. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Ernesto, maaari bang subaybayan mo ang aking apo? Ako nang bahala sa kanya. Sige na. Pumasok ka na sa loob, Laurel. Aalis na kami ni Mila. Nang masigurado ni Tatang Laurel ang kaligtasan ng apo sa kamay ng kaibigan, pumasok ito ng tahanan. Tumuloy naman sa paglalakad ang dalawa. Gamit ang kakayahan ng kanilang mga alaga, nagawa nilang matunton ang kinaroroonan ni Brando. Masayang nakikipag-inuman sa mga kasama, walang malay sa mangyayari. Manong, pwede bang ibalato mo sa akin ang taong yan? Kung yan ang gusto mo, walang problema. Ako nang bahala sa mga tauhan. Sinugod ng alaga ni Mang Ernesto ang mga ito para mabulabog. Lumabas ng tahanan si Brando. Dali-daling tumakbo si Mila palapit nang makita nitong tatakas na ang kalaban. Ampon, bilisan mo! Huwag mo hayaang makatakas! Dali-daling tumakbo si Ampon at dinamba sa likuran si Brando. Dahilan para magpagulong-gulong ito sa putikan. Dinaganan nito ng aso at sa mismong harapan, unti-unting nagpalit ng anyo ang gabay ni Mila. Halimaw! Ilayo niyo sa akin yung halimaw na yan, pakiusap. Tulungan mo ko, Mila. Ilayo mo sa akin yung halimaw na yan. Sabihan mo lang ako kung anong gusto mo. Ibibigay ko. Pera ba? Marami ako nun. Gusto mo, kunin mo na eh. Sa'yo na ang lahat ng pera ko. Huwag mo lang kawayang patay ng halimaw na yan. Nang kinuha mo sa akin ang pagkatao ko, nagmakaawa din ako sa iyo eh. Pero hindi ka nakinig. Sarap na sarap ka sa ginawa mo. Parang musika pa ang iyak ko sa tenga mo. Kinagat ni Ampon ang kaliwang balikat ni Brando at napasigaw ito. Tama na, Mila. Parang awa mo na. Ang sarap pakinggan ng pagmamakaawa ng isang tao, hindi ba? Ngayon nararamdaman mo na ang naramdaman ko nang babuyin niyo ang katawan ko. Hinila ni Ampon ang laman na kagat, dahilan para mapasigaw muli si Brando. Huwag kang mawawala ng malay. Hindi pa ako tapos sa'yo. Inilipat ni Ampon ang kagat sa kanang braso. Walang pagdadalawang isip na hinila. Dahilan para matanggal ang kamay ni Brando. Umalingaw-ngaw sa loob ng kagubatan ang malakas na atungal at pagmamakaawa habang dahan-dahang pinipiraso ang katawan ni Brando. Namnamin mo ang sakit at sarap ng ginawa niyo sa akin nung pirapirasoin niyo ang kasuotan ko. Ngayon mararamdaman mo ang hapdi ng bawat laman na napupunit. Yan din ang naramdaman ko, Brando. Masarap ba? Hindi na makapagsalita si Brando dahil sa sobrang panghihina. Nakalabas na ang lamang loob nito habang nakadagan sa kanya si Ampon. Maya-maya lumapit ang alaga ni Mang Ernesto. Tinulungan si Ampon sa ginagawa. Kinagat nito ang kabilang bahagi ng katawan ni Brando, nakipaghilahan kay Ampon. Kinain ng dalawang asong aswang ang katawan ni Brando hanggang sa wala nang natira kung hindi buto. Nakamit mo ng hustisya, Mila. Siguro naman makukontento ka na. Opo, Mang Ernesto. Magaan sa pakiramdam eh. Nakitang mamatay ang taong sumira sa buhay ko. Sa wakas mabubuhay na ako ng payapa. Lahat naman tayo yan ang gustong gawin. O siya, babalik na tayo sa bahay. Nag-aalala ang Tatang Laurel mo. Pagdating sa tahanan, ibinalita kay Tatang Laurel na nagtagumpay sila. Walang sino man sa mga kamag-anak ang nakaalam ng nangyari
Maliban kay Tatang Laurel. Ilang araw ang lumipas. Inilibing si Lery. Pagkatapos ng libing ay nagpaalam na si Mang Ernesto na babalik na sa syudad. Kailangan ko nang bumalik, Mila. May mga bagay akong kailangan tapusin. Hindi kagaya mo. Tapos na ang misyon mo. Makakapagbagong buhay ka na. Alam kong sinabi niyo sa akin ang bagay na to nung nakaraan. Pero hindi naman puli ang lahat, diba? Para sa pagbabagong buhay, Manong, dumito na lang kayo. Palang araw, Mila. Sa oras na matapos ang lahat ng kailangan kong gawin. Inihatid ng dalaga ang matanda sa istasyon ng bus. Matapos ay umuwi na ito. Isang taon nang lumipas, nagulat si Mila nang makita ang alaga ni Mang Ernesto sa kanilang bakuran. Bakit ka nandito? Nasaan si Mang Ernesto? Hinawakan niya ang aso. Napansin na may nakaipit na sulat sa tali nito. Binasa ng dalaga ang nilalaman. Nagulat ito dahil ang sulat ay namamaalam na si Mang Ernesto. Inihabilin sa kanya ang pangalaga ng aso. Hindi naman ito binigo ng dalaga. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinagpasapasahan ng kanilang angkan ang 2 medalyon. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Walang totoong nakaalam sa nangyari. Maaaring isinama ito sa hukay ng isa sa mga kamag-anak nila. Bagaman wala na ang medalyon, patuloy pa ring nabubuhay ang kasaysayan ni Mila sa kanyang mga kaanak. Maging ang kwento kung paanong napunta sa kanya ang 2 medalyong bantay, ang 2 aso na aswang.